Bukod sa sa barangay, wala nang ibang Pulis din po. may mga pulis pa rin. Opo, kasi ano po yan eh. Nung isang araw po ata yung nagbato siya. Bakit ka nandyan? Sinong papatay sa'yo? Balita ko, ay naanak mo rin si Daddy Frankie. Oo. Pag si Daddy Frankie ang dumating, bababa siya. Opo, opo. Yun po yung sabi niya. Hindi kayo humingi ng tulong sa barangay? Humingi po, pero hindi po siya kayang kunin. Pwede ba makipagkwentuhan sa'yo pagkatapos mong kumain? Lord, gabayan mo po kami sa aming pag-alis. Mahal na mahal ko po pamilya ko, asawa ko, anak ko. Instead na ibuli or what, ipag-pray natin sila. Sabi niya, kayo daw ang makatulong sa kanya po. Sabi niya, siya magpapagamot sa akin. Sabi niya. Pare ka. Pinapakinggan mong mga ni God. God, Lord, salamat po yung hiling ko na mapuntahan po ako ng Daddy Frankie. Nagpapasalamat po ako ng marami sa araw na to. Lord, gabayan mo po kami sa aming pag-alis, pagpapagamot. Sana po, Lord, matapos na po lahat ng problema ng aking dinadala. Mahal na mahal ko po pamilya ko, asawa ko, anak ko. Salamat po, Jesus, Panginoon. Amen. No? Naririnig ni God lahat ng sinasabi mo, Magtiwala lang tayo. Si ma'am naman, ba't umiiyak si ma'am? Naiyak po kasi ngayon ko lang po siya makitang ganyan. So, hindi po ako sanay. Hindi ka sanay. Kasi po, nung okay po siya, asikaso niya yung mga bata. Tapos nakita ko po yung mga anak ko na takot sa kanya. Doon po ako naiiyak, sir. Laban lang, ma'am. Kaya natin yan. Andito ako, hindi ko kayo pababayaan. Yaman din lang na nagtiwala si Kuya Joel sa akin. Gagawin ko lahat ng aking makakaya. Opo. Okay, gaya na sinabi ko, maliit na bagay pa lang naman ito. Hindi pa ganoon kalala. Kaya, kayang-kaya yan, Kuya Joel. O, sige, sasama ko kayo ngayon. Doon tayo matutulog sa shelter. Opo. Bukas umaga. Ano pong mga kailangan doon, sir, pag ID lang, ma'am. ID po niya? Kung meron, Meron po. ID nyo po. Meron po. Ko po, may ID po ako, rami po. Kunin mo ID ko, pakita ko Daddy Frankie. Sige po. Bukod sa pintor, Kuya Joel, ano pa yung trabaho mo? Leadman din. Foreman din po ako ng kanya, no? Sintada po, mason po. Oh, galing. Leadman po ako doon sa Ordanita po, sa Manuel Pangasinan dati. Sa huling inuman nyo, sino mga kainuman mo? Mga bayaw ko po sa Ordanita. Ano iniinom nyo? Alak po, Okay. 2x2. Gin po. Naalala mo ba yung simula? Bakit nagkaganyan ka? Paano na? Hindi mo maalala. Sa takot na po ako, yung kukuha sa akin. Basta natakot ka lang bigla. Ayan. Sige, tago mo lang, ma'am, kasi bawal ipakita sa amin yan. Oo. Ayan, tago mo lang. May license ka rin? Oh, very good. O, pahawak mo lang kay, sa asawa mo. Ayan, ay, oo nga. Mag-apply pa yan, sir, mag-abroad. Nag-a-apply. Mag-apply po yan dati. Apply po ako dati. May passport ka Kaso din. nagka-problema lang po sa PSA niya. Tapos nagkaganyan. May pag-asa pa. No? Pwede pa kayong magsama doon, ng asawa mo, para mapag-ipon. May bahay na po ba kayong sarili? Meron po akong pinatay sa Ordaneta po. Kasi taga-Ordaneta po ako. Pero hindi pa po siya totally tapos. Pero pwede naman na po siyang tirahan. Kuya Joel, ano bang pangarap mo sa buhay? Pangarap mo sa mga anak mo? Makapagtapos po sila at makapagtapos ng pag-aaral.
makahanap ng magandang trabaho nila para din sa kanila. Okay. Kuya Joel, sa panahon na to, hindi pa masyado naiintindihan ng mga anak mo yung nangyayari. Pero after 10 years or after a year, malalaman nila, maintindihan nila na may pinagdadaanan ng papa nila. Ano ang mensahe mo sa mga anak mo mapapanood nila to later on? Pagpasensyahan na mga anak ko kung mapanood nila to. Hindi ko naman ginusto nangyayari sa akin na may papatay, sasalvage ako. Yun lang po. Alam niya eh. Opo. Okay pa. Gamot lang talaga, konting gamot lang. Opo, yun din po yung hinihiling namin sa kanya. Na kahit dito po siya mag-stay, basta pumayag lang po siya magpa-check up. Opo. Yun nga po, ayaw niya magpadala. Kaya. Kasi alam po niya yung mga pinagsasabi. Opo. Gaya po kahapon, nagwala po siya. Kasi hindi po naibigay agad yung gusto niyang hingin. Kagaya na. Nung humingi po siya ng pera po, nagpapabili ng coke, soft drinks po kasi nasa taas, mainit po. Hindi po naibigay agad kasi may ginagawa po kami dito sa baba. Doon po siya na-trigger, nagwala po siya. Pakainin nyo ng pakainin. Hindi pwedeng magutuman, hindi pwedeng mauhaw. Pero hanggat maaari, bawal ang coke. Opo, sinabi po yung bawal, pero yun po yung hinihingi. Coffee, tsaka coke, bawal. Mga matatamis, bawal po. Opo. Pagkain lang, ulam, tsaka tubig. Pero mabait naman si Kuya Joel. Pagkasama natin si Kuya Joel, behave na, di ba? Okay. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Napagkasundoan namin ni nanay kasi ayaw na ni Joel na maiwan dito. Mas kampante daw siya pagkasama kay Daddy Frankie. So, sasama natin siya sa shelter. Kasama naman po si Ma'am Mian na kanyang asawa. Hinihintay lang namin ang kanyang nanay para makapagpaalam din kami. For security purpose din po ito ng lahat. Lahat po ng mga dinadala natin mga kababayan or mga tinutulungan natin dahil yung mga ganitong pasyente ay hindi natin hawak or hindi rin nila control. Kaya na aking sinabi, kailangan natin talaga yung present or alam ng mga relatives, kapamilya. So maraming salamat mga kababayan at thanks to God kasi nagtitiwala si Sir Joel sa atin at tayo yung nakapagpababa sa kanya. No? Okay, appear mo na, Joel. Oo. O, diba? Wala na problema. Wala na. Kanina nanginginig. Huwag ka na manginig, ha? Ituring mo akong kaibigan. No? Walang masamang mangyayari sa'yo hanggat kasama mo si Daddy Frankie, hanggat nagtitiwala tayo kay God, number 1, no? Okay. Wala pa si nanay? Wala pa si nanay yan. Pero bakit ngayon? Kalmadong kalmado. Yun nga po yung nire-request niya, sir, na kayo daw po yung pumunta at bababa daw po siya. Kaya nagpapasalamat po kami at nakapunta po kayo dito. Lahat naman. Hanggat kaya ng time namin. Opo, sir. Nakakatuwa lang na sa akin siya nagtiwala. Opo, sir. To be honest po, sir, hindi ko po kayo kilala nun, pero sinabi po niya sa akin, i-search mo sa YouTube. Nung nakita ko po yung mga video niyo, yun po. Kasi akala ko po lang siya, parang hallucinate lang po siya. Kung sino. Iniisip mo na hindi totoo yung sinasabi niya. Opo. Okay. Nung nakita ko po, yun po. Naniwala po ako. So, ibig sabihin, nanonood siya kay Daddy Frankie. Opo. Kaya alam po niya eh. Kaya nagulat po ako nung tumawag po kayo. Yung kapatid po niyo, si Sir Opo, JB. si Boss JB. Opo, Boss JB. Opo. Nasa Makati kasi ako kahapon. Opo. May tinulungan din kami doon. Opo. Tapos na-receive ko nga yung mga mensahe na yan. Opo. Actually, kararating ko lang kanina. Alas 12 yata ako nakarating dito. Kaya sabi ko, sige, diretsuhin natin. Opo. Kasi nung tumawag po si Boss JB, sabi po niya, hindi may papangako na ngayon. Pero Yes po. thanks God po at nakapunta po kayo ngayon. Kasi pag tatagal pa po, baka lumala. Opo. Pagka pasyente naggala-gala na, yun ang problema. Opo, kasi Siyempre, hindi na siya makakakain. nung unang gabi po niyang naggala siya, as in, doon po niya binalak magpakamatay po. Kasi binangga po niya yung
tricycle ng kapatid niya, sinalubong po niya yung L300. Buti nakaligtas po siya. Wag, no? Magiging okay na si Kuya Joel. Okay na yun. Pagtiwala ka sa akin, Kuya Joel, ha? Walang masamang mangyayari pagkasama mo si Daddy Frankie. Salamat po. Magkano naman ang sweldo mo araw-araw? 650 po. Napag-ipon ka naman. Tamang-tama lang po sa akin po. Baon ng mga bata at allowance po namin. Very good. No? Kaninong bahay ito? Sa amin po. Sa inyo rin. Sa nanay mo? Sa nanay ko po. Dito ka na lumaki? Opo. Anong sinasabi ng mga kapitbahay mo nung nakita ka nila dyan sa bubong? Baliw-baliw po. Huwag mo sila intindihin. Hindi po nilang baliw-baliw po. Lahat po dito, barangay po sabi po nila yung baliw. Hayaan mo sila. Minsan, bato ko sila. Sa taas ako. Sabi nila ako, baliw. Sabi nila. Takot naman ako kukuha sa akin. Sana wag ganun, no? Mga kababayan, mga kabarangay, pag may nakita tayong mga ganito, sana wag natin silang i-drag. Wag natin silang i-down. Wag natin iparamdam kung ano man yung pinagdadaanan nila. Gaya ng sinabi ni Kuya Joel, humihingi siya ng dispensa sa kanyang mga anak. Hindi daw niya ginusto kung ano yung nangyayari sa kanya. Instead na ibuli or what, ipag-pray natin sila. At lagi tayong magpasalamat mga kapatid, mga kababayan, pag nakakita tayo ng ganito. Gaya na aking sinabi, anuman ang pinagdadaanan nila, hindi po nila gusto. At anong reason bakit sinabi ko, wag natin silang hamakin at magpasalamat tayo dahil hindi po tayo ang dumanas ng ganito. Isipin na lang natin paano kung asawa natin, kapatid natin, ang dinapuan ng pagsubok na ganito. Ano kaya ang mararamdaman natin? Pagpamilya mo naman ang inuukray or dinadrag. Di ba, mga kababayan? Kaya, tulong-tulong lang tayo. Lahat ng mga pagsubok may solusyon. Lahat ng bagyo na lumilipas. Gaano man kalakas ang bagyo na daraan ngayong araw na to, bukas sisikat ang araw. Ganun lang po yun. Di ba? Lagi ka ba nanonood kay Daddy Frankie? Kaya pala alam mo si Daddy Frankie, kilala mo. Anong nararamdaman mo ngayon na nandito na si Daddy Frankie? Masaya po. Masaya ka. Gumaan po pakiramdam ko. Magaan ang pakiramdam. Very good. Ano bang meron kay Daddy Frankie? Tutulong po siya. Tumutulong siya. Bandam. Si Bandam. Ayan. Bandam, okay ka lang? Bakit? Si Bandam. Napapanood mo pala lahat eh. Bandam, upo ka dito. Kwentuhan tayo. Ay, urong konti. Baka mawarak yung ano. Ayan. Okay. Busog ka na, Bandam? Gutom? Opo. May bago tayong kaibigan, Bandam. Pangalan mo? Joel. Joel. Ako Bandam. Magkakaibigan tayo. Siya mga kasama mo sa shelter. No? Na-rescue din namin yan. Dati, payat. Ngayon, medyo tumaba kasi malakas kumain. Ang problema kay Bandam, wala siyang birth certificate. Bitit-bitit. Tsaka medyo bulol-bulol siya. No? Papagamot din namin siya. Unti-unti. No? Nandiyan na. Sige, tayo ka muna, Bandam. Bye. Umuulan? Maambon. Ang ano po niyan, kasi ang kwento niya dati nung una, nakaaway po siya. Parang binata po ata siya noon. Tapos yun po is nakulong po ata yung lalaking yun. Tapos nakalaya, parang yun daw po ata yung nagpapatumba sa kanya. Which is taga dito din po ata sa kanila yun. Ibang purok lang po. Parang bawian lang po ba. Yun po yung nasa isip niya. That time na parang nung sa work po is sinusundan siya. Doon na po nag-start na magkulong siya sa loob ng bahay po.
1 week po yung nagkulong sa loob. As in, sarado po lahat ng bintana. Hinarang po niya yung ref sa bintana po sa loob para wala pong makapasok. Tapos po yung ano po style niya, sumisilip-silip po siya. Tutulog po siya tapos bangon. Anong taon nangyari yun? Ngayon lang po. Yung ano po. Yung taong kinakatakutan niya. Hindi ko alam sir kung anong taon yun. Binata pa siya noon. Parang sir. Oh, wala na yun. Yun yung nasa isip Yun niya. yung nasa isip niya. Kasi may pagkaano din siya nung binata siya sir. Parang basagulero. Oo. Pero nung nagkaanak naman na siya sir, hindi naman na siya. Lahat naman tayo, ma'am. Binata pa tayo. Medyo mapusok, Opo. mapababae, mapalalaki. Binata pa, mapusok. Aminin ko yan kahit ako. Opo. Pero that time na magkakaroon na tayo ng pamilya, magkakaroon tayo ng anak, doon natin maiisip, doon natin marerealize kung gaano kahalaga mamuhay sa mundo. Pag nagkaroon tayo ng anak, doon natin maiisip ang lahat. Opo. Maiisip din natin yung paghihirap, sakripisyo ng mga magulang natin pag nagkaroon na tayo ng anak. Opo. Diba? Kaya yung mga past, wala na yun. Ano lang yan, medyo napagod lang yung isip niya. Opo. Kasi marami na din siyang naperwisyo dito sa kapitbahay po nila. Mhm. Kaya gusto talaga ng biyanan ko is madala po siya. Mm. Kasi kasi yung nanay po niya is nagbebenta rin po sa palengke. Natingga po yun kasi nga 24/7 din po niya Binabantay. yung anak niya po. Eh, sabi po namin, hindi naman po namin ginusto na ganyan nga yung mangyari sa kanya. Opo. Kasi dito po, kahapon ng isang araw po, itong kapitbahay, ito po yung nagreklamo sa kanya. Kasi nga po yung bagong sasakyan na puti sa kanila po. Which is yung isip po niya, yun po yung sasakyan na may papatay sa kanya. Kaya binato po niya ng mga... Yung mga taong nagagalit sa kanya, huwag nyo na ipaparinig. Lagi nyo ikikwento sa kanya, walang nagagalit. Hindi kaibigan natin yun. Ganun. Meron pa yung sinasabi niya, sir, na kahit kaming pamilya niya, imbis na tulungan daw po siya is mas pinapalala pa namin yung sitwasyon niya. Yung ganun. Kasi hindi na niya nakokontrol. Hindi niya na-hold yung isip niya. Opo. Kahapon po talaga nagwala yan, sir. As in, pinalo niya yung tricycle po ng tubo. Kasi nga po hindi naibigay yung gusto niya. Bumaba siya. Oo, bumaba po siya. Ang bilis po niya bumaba. So, tapos, hinalo-palo niya yung tricycle. Yan po, sir, yung tricycle niya yan. Buti hindi nasira. Na-UP po, yung sa may tangke. Ay, naku. Tapos after that po, alam na niya yung ginawa niya. Kumalma po siya. Yun lang po yung ano namin. Kasi kami po, yung mga okay lang naman po kami, hindi po kami takot sa kanya. Oo. Pero yung mga kapitbahay, Huwag na huwag nyo ipaparamdam na takot kayo sa kanya. opo, hindi. Huwag. Para hindi siya magalit sa inyo. Pag pinaramdam mong takot ka sa kanya, doon magsisimula yung isip niya na kaaway kayo. Opo. Kalaban kayo. Opo, kasi nung unang araw ko din po dito nung dumating ako, nagwala yan, sir. Hinambaan ako, pero hindi po ako natakot kasi hindi naman po niya tinuloy. Hanggang hamba lang po. Pagdating mo, nakilala ka naman niya. Opo, kasi madaling araw po ako dumating dito. Nasa taas po yan ng bubong. Sa pinababa ko po yan. Bumaba naman po. Pero nung kinaumagahan na po doon, nagwala po siya ulit. Kasi nga nandito yung mga pinsan po niyang lalaki. Ang nasa isip po niya is tatalihan po ulit siya. Kaya doon po siya nagwala. Doon po ako hinambaan na. So ma'am, mula nung dumating ka dito, galing abroad, talagang dyan lang siya sa taas? Opo, taas. Bababa po pagkutom. Pag minsan po ayaw niyang bumaba. Hindi siya nag-aya na magtabi kayo kasama sa pagtulog paggabi? Hindi nag-aya? Ako po yung nagsasabing magtabi kami kasi nakakauwi ko lang din po. Oo. Ayaw po niya. Ayaw niya. Ayaw po niya. Pagdating po ng meron po yung magkatabi kami dyan, sir, araw. Pero hindi sa gabi. Sa gabi po, mga bandang alas 8, alas 10, umaakyat po yan sa taas, magdamag. Ayaw niya po sa baba. Ayaw niya talaga. Kasi papasukin daw po siya. Yun po yung talagang nasa isip po niya. Buti na lang na kumakain pa. Opo, malakas naman po siya kumain, sir. Tapos nagluluto pa yan, sir. Luluto sa araw. Sir, ng ulam, nagluluto pa yan, sir. Yun nga lang po, may time talaga na nagwawala po talaga siya na wala pong makapagpigil sa kanya, sir. Kasi nung isang gabi po, magdamag po yan nasa taas po. Nagpupukpok.
Buti hindi nasira-sira yung bubong sa taas. Hindi naman po, sir. Pero yung kuryente, sir, nasunog. Kasi parang pinagdidikit niya yung wire dyan sa may taas po. Yung live. Oh. Nasunog po, namatay yung ilaw. Pero ginawa naman po niya kahapon ng hapon. Marunong din. Marunong po siya, sir. Ang problema niyan, pag napalauman, kuanda, marunong ka rin Pangasinan. Ilocano. Ilocano po. Ilocana? No po. Oo. Ilocano. Pag ano yun? Pag nasobrahan, di ba, siyempre hindi niya alam, may kuryente yan. Opo. Madisgrasya. Yun nga po, nakuryente yung dito sa kamay niya, sir. Kaya butas eh. Opo. Tsaka mabaho yun, sir. Kasi walang gamot. Tsaka matagal na po atang nangyari yung nakuryente siya. Tapos hindi nila pina-check up. Kasi ayaw nga po niyang magpa-check up. Mahirap kasi control yan pag ayaw niya kasi malaki, malakas yan. Opo, sir. Kaya nga po nung pinagtulungan niyan siya nung sa Tinali, mga pinsan po niya, kapatid po niya. Ngayon yung kapatid po niya, nagtrabaho yung isa. Kasi takot po yun sa kanya. Kasi nabol po niya yun. Nung time na Sinong takot yung kapatid? Yung kapatid po niya, yung pangalawa. Yun ang takot. Opo. Pero yung bunso, hindi po. Kasi panganay po siya. Panganay. Nasaan si nanay? Nay! Ito po ang nanay niya. Opo. Salamat po na pumunta kayo dito. Mm-mm. Kasi yung anak ko, palagi doon sa taas. Ayaw niyang bumaba. Palagi siya. Natatakot siya. Kaya palagi tumatawag sa ko. Bakit siya natatakot, Nay? Upo ka, Nay. Hindi ka naman high blood, ha? Upo ka po. Sige po. Doon, Nay. Oh. Saan yung saan yung... Saan si Joel? Tawagin niyo si Joel. Si Joel. Asan si Joel? May kananak. Andito na ako. Ano ba nangyari sa... Joel, upo ka dito. Tabi ka kay nanay. Ha? Ayan. Sa umpisa po yan, natatakot siya. Takot na takot siya. Isang linggo na po. Tapos, sa susunod sa Lunes po, yan na. Parang takot na takot siya. Tumatakbo kung saan saan pumupunta. Pinapagamot namin. Tapos, pag umuwi dito po, umakyat lang sa taas po. Palagi po dun sa taas. Takot na takot. Sabi niya sa akin, takot po ako. Takot po ako. Hindi kayo Mama, sabi. nag-ask ng help sa gobyerno natin? Sa barangay? Marami na po. Ano nangyari? Maraming basis na po. Maraming magkatoy Hindi nila kaya. bumaba. Okay. Yan bumaba. So, sige, Nay. No? Kaya po namin kayo hinintay na pagkasunduan namin ni Joel at saka kanyang asawa na sasama na lang muna tapos bukas ng umaga ipapagamot. Ay, sige po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Gusto ko po talaga magagamot yung anak ko. Salamat. Maraming salamat po. Sige, Nay. Kausapin mo yung anak mo. Pagamot ka na ko nga. Pagamot ka na. Yung ulo mo kasi. Pagamot. Ito na po. Inihiling mo anak ko. Sabi mo sa amin, inihiling mo anak sila. Hiniling mo. Andito na sila na tumulong sa'yo anak ko nga. Magpagamot ka anak Maraming salamat po. Para magamot yung anak ko. Andun lang sa taas po. Kaya po ang iniling niya po. Kaya tumawag sa'yo po. Palagi niyan sinasabi po na kayo na makatulong sa kanya, sabi niya. Ano sinasabi niya? Sabi niya, kayo daw ang makatulong sa kanya po, sabi niya. Siya ang magpapagamot sa akin, sabi niya. Opo. Umiiyak si Joel. Joel, ba't ka umiyak? Masaya po. Masaya ka. Saya po. Okay. Thank you, Lord, no? Salamat sa tiwala mo kay Daddy Frankie, pero higit sa lahat na pasalamatan natin si God, ha?
Okay, si Daddy Frankie, kasangkapan lang ng Panginoon, no? Okay. Punta na kami, Nay. Salamat po. Maraming Sige, Nay, ha? salamat po. Alis na muna kami kasi siya talagang mapilit na. Wait lang. Wait lang, pakuha ko lang yung sasakyan. Oo. Walang kasama yung mga bata. Sige. Wait lang, hintayin natin yung sasakyan. Kinakakuha para hindi na tayo makita. No, Kuya Joel. Ang laki ni Kuya Joel. No? Anong height mo? 5'11". 5'11". Babasketball ka ba? Hindi pa. Hindi. Parehas pala tayo. Sayang yung height natin. Ay, ikaw nagbabasketball? Nagbabasketball daw si Bunso eh. Kayo po ang hiniling niya talaga. Papagamot. So, ibig niya po sinasabi. Lagi ang sinasabi si Daddy Frankie. Opo. Okay. Yun ang sinasabi niya. Nay, pwede bang ilarawan mo si Joel anong klaseng anak po siya nung wala siyang problema? Mabait naman po. Mabait. Opo. Mm-mm. Lahat ng binibigay din po sa amin. Ang trabaho niya lang po, nagko-contraction lang po. Yun lang po ang trabaho niya. Mabait naman siya po. Huwag mo nilalang yung construction, Nay. Marangal na trabaho po yan. Ay, sige po. Mm-mm. Okay na? O, tara. Mag-video. Okay. Video ba? Okay na. Yun. Talokbong mo yung para hindi mabasa. Yan. Oo. Hindi, wala. Hayaan mo yan. Wala na. Yan na. Sige. Sige, ma'am. Sakay ka na. Sakay ka na, ma'am. Ako dito, ako. Oh. Sige na. Maraming salamat po. Kay Daddy Frankie. Naka-followers ni Daddy Frank. Oo. Sorry po, pagbalik ko na lang. So pagbalik ko na lang. Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, babiyahe po ang Team Daddy Frankie. Tutulok na po tayo papuntang shelter. Dahil si Kuya Joel mas komportable, kampante daw siya pag sa shelter. Bagamat bukas pa ang biyahe namin tutungong pagamutan, tignan nyo po mga kababayan, umuulan. Kawawa si Kuya Joel pag sa bubong pa siya matulog, no? Kaya mas gusto ni Kuya Joel na dito sa shelter na matulog, magpalipas ng gabi. At ayan mga kababayan, kasama rin si Ma'am Mian, asawa ni Sir Joel. Ayan. So, tulungan nyo kami mga kababayan, ipag-pray, samahan nyo po kami manalangin para maipanalo natin tong laban ni Kuya Joel. Alam ko hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Lord, bless mo po ang biyahe namin. Bless mo rin po yung katawan ni Kuya Joel na sana malagpasan namin yung pagsubok na ito. Alam ko po hindi mo kami pababayaan. Thank you po. Si Ma'am Mian, anong nararamdaman mo po ngayon? Anong masasabi mo po? Halo po sir, masaya po. Masaya po ako sir na excited po na mapatingin po siya para gumaling po siya sir. Oh. Nagpapasalamat po ako ng marami sir at nakapunta po kayo ngayon dito. Opo. Anong gusto mong ulam Kuya Joel mamayang gabi? Ano po? Ha? Basta wala pong magharang sa atin. Ay wala. Walang haharang sa atin. Magagalit si Daddy Frankie. Akong bahala sa'yo pag may humarang. Relax ka lang. Oo. Ikampante mo na. Magpahinga ka. Matulog ka. Yung palabas. Opo. Ito po. Kahit ako, maging ako man, Ma'am Mian, maging ako man, Sir Joel, hindi ko po alam na ganito yung sitwasyon na mararatnan ko dahil nung una hindi ako nakapaniwala na may taong nasa bubong. Hindi ko rin alam na marirescue ko kayo sa araw na ito. Opo. Ang ginagawa lang namin,
kung ano yung alam naming nakabuti at kung ano yung alam naming tama. Opo. Which is yun ang kahilingan ni Kuya Joel. Kaya ito po yung nangyari, ano? Kaya po nagpapasalamat kami, sir, kasi kahapon lang po kami sumubok kumontak po at ngayon po nabigyan po ng agarang servisyo po. Mm-mm. Na-rescue nyo po siya agad. Opo. Kaya tiwala lang po talaga kay God. Opo, tama yun. Opo. Harangin po tayo, Daddy. Ha? Harangin po tayo. Hindi. Walang haharang sa atin. Takot sila sa sasakyan natin. Alam mo, naka-tented yan. Hindi nila nakikita kung sino yun nandito sa loob. Tignan mo yung sasakyan natin, dalawa. Mayroon sa likod, malalaki. Yan. May escort tayo. Hindi nila tayo pwedeng harangin. Naku po. Hindi sila uobra sa atin. Tiwala ka lang, ha? Yan, mag-pray ka lang lagi. Pikit mo yung mata mo, matulog ka. Okay? Gusto mo sumandal? Sandal mo yung ulo mo. Yan, para mapagpahinga ka. Wala. Hindi ako makapaniwala kay Kuya Joel eh. Sa daming tatawagan niya, si Daddy Frankie ang napili niya eh. Sige po. Ha? Sa'yo lang po talaga siya nakinig, sir. Marami na po kumausap sa kanya. Tropa ko to eh. Yeah, Joel. Ano tong lugar na to, Joel? Opo. Anong lugar to? Carmen Islim po. Oh, SM Carmen, no? Yan po. Alam pala niya eh. Walang makakapasok na ibang tao doon. Tayo-tayo lang. Namiss ka ng asawa mo. Namiss mo ba? Opo. Ay, very good. Pero sa taas po ako natutulog paggabi po. Paggabi. O, dito sa shelter, sa kwarto na lang kasi wala naman na ibang tao doon. Ito yung sinasabi ko na depende sa sitwasyon. Hindi talaga alam. Basta importante. Nakatulong tayo. Yeah. Thanks to God talaga na nakagawa tayo ng shelter. Kasi kung hindi tayo nakagawa ng shelter, kagaya nito, kahilingan ni Kuya Joel, sinabi niya na mas kampante siya, nakasama si Daddy Frankie. Pinag-pray ko po yun na makapunta po kayo. Pinagpipray mo talaga na mapuntahan ka ni Daddy Frankie. Opo. Kampante po ako. Doon po sa bahay talagang hindi po ako kampante. Parang may papasok. Sinasabi sa isip ko. Kaya umakyat ako sa hero. Kaya nagpapasalamat po ako sa iyo, Daddy Frankie. Nagpapasalamat po ako kay Daddy Frankie na puntahan niya ako sa bahay. Tapos yung paggamot. Maliliit pa po yung mga anak ko. Maliliit pa sila. Okay. Naawa po ako. Nakikita. Ito na yung shelter. Joel, dito. No? Safety tayo dito. Wala na makakapasok dito. Tara ma'am, dito tayo. Sa loob. Yeah, Kuya Joel, dito tayo sa loob. Tara, pasok. Ayan. Ayan. Dito tayo sa loob. Ito kwarto nyo, buksan mo yan. Sinapinan mo yan? May sapin. Sige, ayusin mo ha. Dito sila sa loob. Ayan. Upo muna kayo. Baka gusto nyong kumain. Ayan. Kumusta? Kuya Joel?
Kumusta ang biyahe natin? Safe. Very good. Siyempre. Basta nandito ka sa shelter ni Daddy Frankie, wala ka nang alalahanin, ha? So, dito ang kwarto nyo ni Mrs. mo, ha? Tapos bukas ng umaga, pupunta tayo sa pagamutan. Okay? Wala ka nang alalahanin, huwag ka nang mag-alala. Walang makakapasok. Masaya ka ba na nakarating ka dito sa shelter? Tabi ka mo. Yan. Lagi mo siyang i-comfort, lagi mo siyang kikwentuhan. Positive lagi. Pakilala ko yung mga kasama ko, ha? Si Kuya Chano, si Kuya Sam, si Kuya Rab. No? Gusto mo makita si Bandam? Bandam, nandito rin. Gusto mo makita? Ayan, si Kuya Jesse. Ayan. Isang pamilya kami dito. Dahil lahat ng nandito sa shelter, once na naka-enter na dito sa shelter, family na namin. Ngayon nandito na kayo, nandito ka na, pamilya ka na rin namin. Kaya, kaya walang rason para mahiya ka sa amin. Anong kailangan mo, magsabi ka lang, okay? Very good. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung, ayun na. Anong kinakain mo, Banda? Halika. May kaibigan tayo. Si Kuya Joel. Si Mean. Mag-asawa sila. Awa tala. Opo. Pati wala talang bahay. Meron. Pupunta kasi kami sa pagamutan bukas. Damutan ko. Sasamahan ko sila. Kasama Hindi, kaya kita pinatawag kasi pinapanood ka niya, idol ka niya. Ay, doon ako. Oh, kumustahin mo? Basta. Ay, dumako. Yan. Anong kinakain mo? Kamote? Ay, bigyan mo naman si Joel. Magdala ka dito. Kasi lang. Yung tamoto, mabos mo ba? Mabilis maubos kamote. Saan ba ka? Tinilipin eh. Alak sumayin tamoto eh. Sino malakas kumain? Si Oliver o ikaw? Tinilipin. Pati. Tinilipin. Yung pagkain yung Oliver. Itong tamoto eh. Pag gusto nyong humiga, sabihin nyo lang. Magpahinga. Okay ka lang, Kuya Joel? Okay lang po, Daddy Frankie. Okay. Salamat po. Anong gusto mo inumin? Tubig lang po. Tubig. Sige, papakuha ko. Kuha ka sa taas, meron. Yan lang. Ano mo lang, comfort mo lang, ma'am, ha? Comfortable naman daw po siya dito. Yes. Diyan kayong dalawa. May CR din dyan, ha? Ay, yung bag nyo, damit nyo. Nandun po sa isang sasakyan. Nasa isang sasakyan. Sige, mamaya pakuha ko. Thank you. Mag-inom ka lang mag-inom ng tubig, ha? Dito kayo. Baka gusto nyo kumain ng prutas, kain kayo. Samahan kayo ni Bandam. Anong gusto nyo prutas? Napaka-importante itong prutas. Gusto mo prutas? Dito kayo mag-asawa. Dito. Ayan dami namin prutas. Nagsasawa na si Bandam dyan. Ayan, kain ka. Sige, ma'am, samahan mo, huwag kang mahiya. I-banding mo siya. Magugas ka kamay. Sige lang. Ganun lang po yung pag-aalaga natin sa kanila. Huwag natin silang ituring na iba. Pare-parehas lang. Ganun lang. Kain lang. Basta kumain ka lang ng kumain, Joel, ha? Hanggat gusto mo, mamaya papaluto tayo ulam. Kung anong gusto mong ulam. Gusto mo ulam? Pakbit? Basta meron po. Basta mayroon. Basta mayroon. Kain tayo, mga kababayan, mga kabarangay, mga kaagapay. Kilala ko yun Ha? Kilala ko yun. Yun yung team song natin eh. Oo nga. Ano Joel, kampante ka na dito? Wala na makapasok na iba dito. Daddy Frankie, team lang nandito. Ano, maganda ba yung shelter dito? Ganda po. Magdasal ka lagi. Ayun. Ang gabay sa'yo. Sa shelter ni Daddy Frankie,
Kasama natin dito si Papa God. Hmm? Sila Bandam kasi, nandun sila, kakainan sila. Kung ano-ano, nilalaga nila. Kamuti daw. Sinisipan niya si Oliver na malakas daw kumain. Anong bansa ka, te? Saudi. Saudi ka ngayon. Buti pinayagan ka. Nagmakawa po ako kasi ganito po yung sitwasyon. Sinabi mo rin sitwasyon mo. Opo. Buti naman. Sino ba best mga anak mo? Yung biyanan ko po. Yung kanina, yung... Opo. Yung pinuntahan natin, bahay ng nanay niya. Doon yung mga anak niya. Akala nyo, damage hindi, ganun talaga malambot. Pero, malambot yung balat, pero masarap. Kain kayo. Bandam, ayaw mo ng perch? Pierce. Perch ba yan? Kain lang kayo ha, okay lang kayo? Okay lang. Kayo nahiya, may CR dyan. Happy? Very good. Okay ka lang? Bandam, okay ka lang? Opo. Minom ka ng gamot mo? Opo. Kain pa. Hindi ko na. Ha? Ito po, masarap. Matikas. Hindi. Diyosing-Diyos yan. Nagugas na ako ng kamay ko Hindi, ito na sa'yo. Relax ka lang kasi Bandam. Gutom ako. Balat ang Ah. kapit Daddy Frank. Lahat. Di ba ang tamis? Punas. Naku. Kain pa. Bigay. Kasi itong dalawang to ayaw magbalat Gusto rin nila pinagbabalat ko sila Nagugas ako ng kamay Sam. Para kunwari ako si Bisaya. Ayan. Okay. Sagad. Ha? Sagad din. Sarap. Si Chano din. Chano, nagugas akong kamay Kuhaan mo Iba sinubo mo Iba ito. Dapat pala tinitignan ko. Yeah. Tamis. Hugas ako. Kulit mo. Dito sir. Ganto lang kami dito, ma'am. Mian, magkakapatid kami. Opo. Lahat kami may mga, ito binata ka pala. Lahat kami may mga asawa na. Ito lang binata. Opo. So, kaya very close kami sa isa't isa. Opo. Dahil mas mahaba yung pagsasama namin Opo. kaysa mga asa-asawa namin. Opo. Diba? Kaya ganito kami Mas magkulitan. madalas kayong magkasama kaysa sa asawa. Opo. Usually naman Opo. Tsaka pinapakita ko rin kay Kaya nga po tumatawa po siya kanina. pinapakita ko sa kanya yung Opo. kasi mga ganyan hindi pwedeng pakitaan ng problema. Opo. Kailangan masaya at home. Opo. Ganun po. Kaya yung mga natututukan namin talaga awa ng Diyos, magaling makarecover. Tapos hindi ko pinapawala yung prutas. Sa tamang pagtulog, pagkain. Yun lang po yung pinaka-best medicine. Yun din siguro sir, kulang sa tulog. Opo. Pati nung nag-work siya sir, kulang sa tulog siguro kasi madalas siya Di ba sabi mo ma'am, mula pagkagaling mo ng ibang bansa, hindi pa kayo nakapagtabi. Hindi pa. Bibigyan kita ng chance ngayon para ma-relax siya, magtabi kayo. Isa rin yun na makakatulong, yung makatabi mo siya. No? Opo. Napaka-importante yun, mabawasan yung init ng katawan. May CR dyan, maligo kayo. Yan. May bathtub dyan. Pagpasok mo sa CR, ma'am, pumaliwa ka, doon may bathtub doon. Di ba? Opo. Yun lang. Di ba? Pwede kayo mag-swimming dyan. Tsaka huwag kang mag-alala. Sarado na yung gate. Wala ibang tao dito. Di
Ba? Sa labas po muna tayo, Nanay Frankie. Ha? Gusto mo sa labas? Labas Okay po, lang. Pahangin po. Ha? Pahangin po. Gusto mo pahangin? Sama natin yung asawa mo. Tara. Dito, sa likod. Dito tayo sa likod. Tingnan mo yung taniman ko ng talong. Yan. Kaya lang, medyo makalat pa dito. Ha? Makalat pa. Oo. Dito. Yung mga talong ko dyan. Pero, patapos na. Ay! Si Bandam, tinan mo si Bandam nagsiselfone. Bandam ha, hindi mo na kami binalikan ha. Ha? Nagpapahangin ka? Very good ha. Ayan. Hindi pa tapos construction, ongoing pa. Bahay yun. Opo. Ito yung bahay nila, bahay ng mga alaga namin. To shelter, ito bahay namin. Nandun sa may labas. Dalawa yan. Gusto mo umupo doon? Sige, pwede. Nag-relax lang kayo, ma'am, ha? Huwag kayong mahiya. O, Bandam, kausapin mo sila. Ganyan din si Bandam dati. Pinatingin ko sa doktor to eh. Saan? Ikaw, Hindi, tintlok eh. asinlox ka. Paano tano tintlok? Ha? Tano? Mahal eh. 1 billion. Oo. Mauubos yung pera mo. Oh, yan ka na naman eh. Dito ka. Tabi ka kay Sir Joel kasi idol ka niya. Hinahanap ka niya eh. Ano pong, si Dowen, idol ako? Oo. Pati hindi ka idol. Oo, tingnan mo tatamaan. Idol din niya tayo. Kaya nga siya nagpunta dito Pati eh. idol tayo dalawa. Oo. Teka na, tira. SP. Ha? SP. SP. Ligaspi. Kalidapi. Ikaw, ilan anak ba tayo? Tatlo. Puro babae. Dalawang babae, isang lalaki. Dalawang babae, isang lalaki. Para pantay mo yung asawa mo, pati mga anak mo. Para yung anak mo, ang asawa mo, huwag mo bayaan. Lalagaan mo sila. Ganun dun. Yapit tayo. Para yung tulugan nila, aircon, karangke. Para tutulog sila, hindi sila hinitan. Oh, hindi sila pawisan, walang namok, hindi sila hinitan. Oh. Para madadang waito. Dapat sila papatingin, Manila. Dito dun. Karangke. Oh. Pwede ko sama. Ha? Sama ko. Oh, tignan natin bukas. Kung kasya tayo sa sasakyan, ha? Tasya. Ipapacheck up din kita? Hindi. Ay, ang sinasama ko dun, yung papacheck up. Di ba, Sam? Tanungin mo kay Kuya Sam. Sabihin mo kay Yaya, magluto ng masarap na ulam. Luluto masarap ulam. Oo. Sige, Oh, sige, sabihin mo. sabihin ko. Oh. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Kasi talagang wala pang time para magkasuluhan sila. Iwanan muna natin sila para mapagkwentuhan din sila. Kaya Joel, iwanan ko muna kayo saglit, ha? Pero nandyan lang kami. Gusto ko mapag-usap kayong mag-asawa. No? Okay lang? Oh, wala naman ng ibang tao dito. Walang makakapasok kasi mataas ang pader. No? Okay lang, ma'am? Okay po. Sige, para mapag one-on-one po kayo. Opo. Okay. Sige.